you for checking out this channel. If you are new here, hi, I'm Jennifer and Makay. I make educational and inspirational content. So if you don't want to miss any of our uploads, please hit the subscribe button and hit that notification bell. May dalawang uri ng fraction. Ito yung tinatawag na similar at dissimilar fraction. Pero sa video na ito, magfo-focus tayo sa dissimilar fraction. Kung paano ba natin i-order ang dissimilar fraction. Pero bago yan, panoorin nyo muna to. Ang nanay mo ay naglalaba ng kurtina at sa kanyang paglalaba, napansin niya na hindi magkakapareho ang haba nito. Mayroong 3/4 meters, may 2/5 meters, at may 1/2 meter ng pink na kurtina. Alin kaya sa mga kurtinang ito ang pinakamahaba at alin naman ang pinakamaiksi? Sa ating story, ano yung nabanggit na fractions? 3/4, 2/5, at 1/2. May 4 na step kung paano mag-order ng fraction. Una, find the least common multiple of the denominator. So, dahil fractions ang pinag-uusapan natin, tinatawag natin na yung LCM or yung least common multiple na LCD or least common denominator. Sa ating halimbawa, ano ba yung mga denominators natin? Tama, meron tayong 4, ito, then 5, and 2. Ngayon, kukunin natin ang kanilang least common multiple. So, papaano ba? So, ganito yan. Kunin muna natin ang multiples ng 4. So, meron tayong 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. So, hanggang dito muna tayo. Ang 5 naman, meron tayong 5, 10, 15, 20, 25, 30. At ang 2 naman ay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20. Okay. Ang tanong, anong numero dito anong numero yung pinakamaliit na magkakapareho silang tatlo? Okay, 8. Wala namang 8 dyan. Dalawa lang, wala dito. So, hindi. 12. Wala rin. 16. Wala rin. 20. Okay. 20, 20, 20. Nakuha? So, ibig sabihin, ang ating LCD sa 4, 5, at 2 ay 20. Nakuha? LCD. Okay, so yan ang unang step. Kunin ang LCD ng mga fractions. Second step, i-divide mo yung LCD doon sa denominator at i-multiply yung kanyang quotient sa kanyang numerator. Ang ating LCD ay 20. So, gawin natin yung unang fraction. So, 20 divided by 4, kasi ito yung kanyang denominator, we will get 5. So, 5, i-multiply natin yung quotient na 5 sa kanyang numerator, which is 3. So, 5
times 3 is equal to 15. Next, 20. I-divide natin sa kanyang denominator which is 5. So, we get 4. Tama? 4 times the numerator which is 2 is equal to 8. Next is 20 divided by 2 kasi 2 ang kanyang denominator. So, 20 divided by 2 is 10. 10 times 1 is 10. Ngayon, pag hiwa-hiwalayin natin yan, so yung 3/4 naging, ano na siya? Okay, tama. 15 over 20. Yung 2/5 naging 8 over 20 na siya. Yung 1/2 ay naging 10 over 20 na siya. So, kung mapapansin nyo, naging similar fraction na sila. Similar, ibig sabihin, magkakapareho na ang kanilang denominator which is 20. Ito yung LCD natin kanina, tama? Third step is to arrange the similar fractions. So, papaano ba ito? Mga thirds na kailangan nating tandaan sa pag-order ng fraction. So, ito yung mga yon. So, ascending, ibig sabihin, papataas. So, magsimula sa ibaba hanggang sa pinakamataas. Descending naman, kabaliktaran siya ng ascending. So, ito naman ay pababa. So, pinakamarami, papunta sa pinakamaliit. Decreasing naman, decreasing ibig sabihin, pababa din. Increasing, ito ay pataas. So, decreasing na ulit lang pala, no? Least to greatest. Ibig sabihin, least, pinakamababa, papataas. So, ito naman, greatest to least, ibig sabihin, kabaliktaran nito, greatest, so, mataas, pababa. Okay. So, yan yung mga terms na kailangan yung tandaan. Dito sa ating halimbawa, i-arrange natin siya from least to greatest. Okay, review muna tayo. Sabi natin, pag similar fraction ang ino-order natin, the greater the numerator, the larger the value. Ganun din, kabaliktaran. Mas maliit ay mas maliit din ang value. So, ngayon, i-arrange natin siya from least to greatest. Ibig sabihin, pinakamababa, papataas. So, alin kaya ang pinakamababa dito? Tingnan natin ang numerator. So, ito ay 8. So, 8 over 20. Sunod ay, tama, 10 over 20. Sunod naman ang 15 over 20. Step number 4. Pair the similar fractions to its equivalent fractions. So, si 820 equivalent niya si 2/5. Okay, sunod si 10 over 20. So, ang equivalent nito ay si 1/2. Sunod si 15 over 20. So, ayan, ang equivalent niya ay si 3/4. So, least to greatest natin ay 2/5, 1/2, and 4/4. Or, sorry, this is 3/4. Ang greatest to least naman, so baliktarin lang natin, ito ay 3/4, 1/2, and 2/5. So, balik tayo sa tanong natin kanina. Sino or ano yung mas malaking kurtina? Tama, si 3/4. At ang pinakamaliit naman ay si 2/5. Ngayon mga bata, meron akong katanungan. Ano ang mapapansin nyo sa mga fractions na yan? Ang galing! Tama! Pare-pareho sila ng numerator. Ngunit magkakaiba pa rin ang
denominator. Papaano ang gagawin natin dyan? Kailangan pa kayang kunin ang kanilang mga LCD? Tama, hindi na kailangan. Bakit? Kasi titignan lang natin ang kanilang denominators. The smaller the number, the larger the value. Likewise, the larger the number, the smaller the value. Kaya sa ating halimbawa, kung i-arrange natin siya in ascending order, ibig sabihin papataas, mag-start tayo sa mababa. So, ang pinakamababa dito, sabi natin, the larger the number, the smaller the value. So, ito ang pinakamalaki, kaya itong fraction na to ang pinakamaliit ang value. So, meron tayong 5/9. Sunod ay ang, itong fraction na to, 5/8. Sunod naman ang 5/7. Tandaan mga bata, kapag ang numerator, lahat ng numerator ay magkakapareho, tignan lang ang denominator. Mas maliit ang denominator, mas malaki ang value. Mas malaki ang denominator, mas maliit naman ang value. Naintindihan ba mga bata? Mahusay! Yun naman, bibigyan ko kayo ng activity. Arrange the following from least to greatest. So, ibig sabihin, from least, so mag-start tayo sa mababa, papataas. Letter A, 3 halves, 3 twelves, 3 nines. Letter B, 2 nines, 7 thirds, 1 sixth. Okay, so pwede nyong i-post itong video natin para sagutan muna ang ating mga katanungan. Let's start! Tapos na ba? Ang tamang sagot ay, tcharan! Sa letter A, meron tayong 3 twelves, 3 nines, then 3 halves. Sa letter B naman, 3 eighteenths, 4 eighteenths, at 42 eighteenths. Para sa letter B, ito ang kanyang solution. So, ganito rin ba ang inyong solution? Napakahusay! At dahil napakabilis mong natutunan ang ating leksyon, tapusin lamang itong video na ito para sa ating munting paraffle. Excited na ba kayo? Okay! Pero bago yan, i-summarize muna natin. Once again, ano yung 4 na steps sa pag-o-order ng dissimilar fraction? Okay, tama. Una, find the least common multiples of the denominator. Second, divide the LCD by the denominator, then multiply the quotient with the numerator. Third, arrange the similar fraction. So, remember yung ascending, ibig sabihin papataas. Descending is pababa. Increasing is pataas. Decreasing is pababa. Least to greatest is from pinakamababa hanggang sa pinakamalaki. And greatest to least is pinakamataas hanggang sa pinakamababa. And step number 4, pair the similar fraction to its equivalent fractions. That's it for today. So, kung natuwa ka sa video nito, i-click mo na ang subscribe button at huwag kalimutang i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating mga uploads. Pwede mo rin itong i-share sa mga kaibigan mong nangangailangan. Hanggang sa muli, God bless!